naman tayo mga kababayan ha, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, babati lang ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. At shout out na rin natin itong mga uto-utong subscriber nitong si Epipanyo Labrador. Shout out sa inyong lahat, no? At yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, ibubuking ko ulit itong si Epipanyo Labrador, ang vlogger ang nagtapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Sinabi ko na sa inyo mga kababayan, hindi makakalusot sa akin itong si Panyong. Laging butata ito sa akin. Nung nakarang araw, binanggit niya na itong si Kaper Silapi daw, ang tunay daw na nagpapapatay ay itong si dating Pangulong Duterte. Pinasa daw, inutusan daw itong si Eduardo Manalo, at si Eduardo Manalo naman daw ang nagutos para iligpit itong si Kaper Silapid. Diba? Grabe, sobrang sinungaling. Pero sa video na ito, mapapatunayan natin mga kababayan na baka nga itong si Epipanyo Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio ang totoong pumatay kay Kaper Silapid. Dahil siya na rin mismo ang umamin na meet niya itong si Kaper Silapid ng 5 beses. Pero kalaunan, sinabi niya 1 beses lang daw. Tapos may video pa tayo na nagpapatunay na itong si Epipanyo Labrador ay isang mamamatay tao, isang bayaran. Dahil nga noon ay nakiusap na siya kay Mayor Jones Digamo na siya na daw yung magtutumba sa magkapatid na Fred Henry Teves at Arnie Teves. Bayaran lang daw siya ng 1 milyon. Ibig sabihin, talagang bayaran ito. At sa video na ito, binatikos ni Kaper Silapid itong si Pangulong Marcos Jr. Bangag mga kababayan. Napalibutan na pala itong si Marcos Jr. ng sindikato. Kasama na nito yung mga hard killer, yung mga gun for hire mga kababayan. At baka isa sa mga sinasabi ni Kaper Silapid na mga hard killer, gun for hire mga kababayan ay isa nito, itong si Epipanyo Labrador. Kaya mabilis siya na makapagbintang kay dating Pangulong Duterte at kay Eduardo Manalo na sila daw yung nagpaligpit kay Kaper Silapid dahil siya yung gumawa. Diba? Ang bilis makagawa ng kwento dahil sa kaniyang karanasan. Dahil nangyari mismo sa kanya, siya yung gumawa. Yung mga kasamaan na ginagawa nitong hindot na ito ay binabato niya ngayon sa iba. Para sila, magmukha silang malinis, katulad ng kanyang amo na si Trililing. Ganon din yung ginagawa. Gagawa ng kalukuhan, gagawa ng kasamaan. Tapos ngayon, ibabato ngayon nila sa kanilang mga kalaban. Kung talagang mamamatay tao si dating Pangulong Duterte, matagal na sana natuwid yung 2 paa ng amo mo na si Trililing Trillanes. Dahil number 1 yan na kritiko ni Pangulong o dating Pangulong Duterte. Pero hindi ginawa. Ibig sabihin, puro kasinungalingan lang yung mga ginagawa ninyo. At yung pagbibintang mo kaya dating Pangulong Duterte at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ibabalik ko sa iyo ngayon. Dahil ikaw pala ang totoong may kagagawan, Panyong. Panyong, hindi ka makakalusot sa akin, Panyong, dahil may video ako. Ito na mga kababayan ha. Ipapanood ko muna sa inyo yung mga sinabi nitong supot na ito na si Epipanyo Labrador. Ito mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Panoorin ninyo ito. Siyempre, binabati ko din higit sa lahat ang ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang walang sawa na tumutulong po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At siyempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez na talagang napakabuti at araw-araw ay may ginagawang kabutihan para po sa mga Pilipino. Na kung saan sa kapila ng mga paninira ng mga Duterte, kung saan kahit ano nang ginagawa nila, naggawa pa sila ng yung mga video, no, na kunyari buhaya, yung itsura ni House Speaker Martin Romualdez, talagang inaano nila, ginagamit nila para lamang sirain. So todo-todo na po yung kanilang paninira dahil talagang
natatakot po kasi itong mga Duterte na talagang ayaw nila na maging Pangulo itong ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon pa lang, malayo pa lang, sinisira na po, no? Winawasak na po, talagang lahat ginagawa na nila para lamang po masira ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, akala nila matitinag tayo, akala nila dahil dun sa mga pinapakita nila, pinalalabas na kesyo ganito, ako daw ay may kasong rape, ako daw ay may kasong qualified tape, ako daw ay may kasong ganito, ganyan. Mga putang ina ninyo, kahapon lang galing ako sa NBI. Binisita ko pa yung chewing ko. Ha? Chewing? Pakita mo nga! Din ako sa mga kaibigan ko. Ha? Baka, sabi ko nga, hayaan na natin. Kahapon may tumawag din sa akin sa parting Albayog. May tumawag din sa akin sa parting Daram. May tumawag din sa akin sa parting itong isa. Kung ako nagkakamali, banda dito na sa ano. So, minomonitor daw tayo. Pati dyan sa, ano yan, ang sinasabi niya, meron pang isa na lugar, Tarangnan. So, minomonitor tayo, inaano daw tayo. Hindi nila alam, sila yung namomonitor ko dahil yung mga Katoliko, masusugid natin taga-subaybay na natutuwa sa ginagawa natin sa ating pagbatikos sa mga tulongges ng mga kultong reliyon, nagsasabi po sa akin. At sila po ang nag-aano sa akin na ganito, ganyan. Yan ang nangyayari. So, salamat sa inyong lahat. No? Kaya nga tayo ay talagang mas lalong umiigting yung ating pagkikipaglaban. Lapit pa. Sabi nga nila, tanging nabubukod, tangi lang si Epifanio Labrador na nag-iisang vlogger na hindi natatakot na ibunyag ang kawalangyaan, kahayupan, kademonyuhan ng isang kultong reliyon na pinamumunuan ng isang Mongoloid. Ang Mongoloid na si Duo. Alam ko marami sa inyo, kung hindi man lahat, alam ko marami sa inyo nakakakilala kay Kaper Silapid. Ilang taon na bang pinatay o pinapatay si Kaper Silapid? Kung hindi ako nagkakamali, halos magkasunod lang sila o taon yata ang pagitan ni Gobernador Roel Ragay Digamo at ni Kaper Silapid. Lang. Ba? Si Kaper Silapid ay napakabait po ito sa personal, stricto. Nakita kami nito siguro hindi lang 5 beses, no? Nung ako ay nasa RF, nasa radyo natin pa, isang beses na meet ko ito, nung ako ay kumuha ng lisensya bilang member ng kapisanan ng Broadcasting ng Pilipinas o ng sorry kung mali ako. So, mga minamahal ko mga kababayan, marami kasi ang nagtatanong kung talagang matibay ng ebidensya ng mga Duterte ang nagpapatay nito. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nakasubaybay po kay Kaper Silapid, kung susubaybayan po ninyo yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung lahat ng inilabas niyang mga in-expose niya na mga usapin patungkol po kay Rodrigo Roa Duterte na isa ring Diablo, talagang tinatamaan si Rodrigo Roa Duterte, yung isa ring Mongoloid na matanda na ngayon, na kumbaga ilang araw na lang ipipirmahan na ng bulate, no? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, habang tinitira po ni binabatikos ni Kaper Silapid etong si Digongyo, talagang galit na galit kasi tumpak na tumpak kasi, tamang-tama kasi at totoo kasi yung sinasabi ni Kaper Silapid. Kaya dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte na iglesia ng totoong iglesia ni Cristo etong si Kaper Silapid, lumapit siya kay Eduardo Manalo, yung Mongoloid na leader ngayon ng iglesia ng Diablo. Lumapit siya
Kasi natatakot din si Digongyo na basta-basta lang ipapatay si Caper Silapid. Dahil alam nga niya na iglesia ng totoong iglesia ni Cristo si Caper Silapid. Ngayon, ayon sa ating nakuha na impormasyon, kinausap ni Rodrigo Roa Duterte na kung pwede ibigay yung ulo ni Caper Silapid sa kanya. Dahil masyado nang nabubunyag yung mga sikreto ni Rodrigo Roa Duterte. At masyado na siyang nasasaktan, natatamaan, at tila nabubuksan ang isipan ng karamihang mga Pilipino sa kanyang, yung kaisipan ng mga Pilipino sa kanyang mga sinasabi. So sa madaling salita, hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na isang Mongoloid na pinuno ng iglesia na kulto ng Diablo na ibigay ang ulo ni Caper Silapid kay Digongyo. Yan ang mga kababayan, malinaw ha. Yan ang sinabi nitong supot na vlogger na ito na si Epifanio Labrador. Sobrang lang yung paninira. Wala naman siyang ipinapakita na basihan. Kaya ako may ipapakita ako dito na video na talagang magpapatunay na itong si Pangulong Marcos Bangag Jr. ang binatikos dito ni Caper Silapid. At si Pangulong Duterte, kung sinasabi ko na mga kababayan, kung talagang gusto niyang pumatay ng mga kritiko, number 1 na dyan, itong si Trillanes na amo mo. Eh bakit hanggang ngayon, tahol pa rin ang tahol yung tao na yan? Bakit hindi namatay? Ito mga kababayan, may duda talaga ako nito, na itong si Epifanio Labrador ay isa sa mga sinasabi ni Caper Silapid. Ito, panoorin natin para may patunay tayo. May sindikato. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Yan ha? Hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hayop killer. Yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Ulit natin. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hayop killer. Yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Demes. Diba? Malinaw na malinaw na itong si Pangulong Marcos Bangag Jr. na iniidolo nitong isang supot na si Epifanio Labrador ay napalibutan na ng sindikato. Isa na nito yung mga mamamatay tao. At ito sa video na ito, ipapakita din natin sa mga hindi pa nakakapanood para maliwanagan kayo. Ito ipapakita ko sa inyo kung gaano ka samang nilalang. Gaano kasamang nilalang itong si Richard Palacio o alias Epifanio Labrador. Ito ha, may video tayo. Ayan o. Pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Kaya umayos ka, ha? Eto, marami itong tinumba. Baka pag 50 sa bata. Kaya Mayora Janice Digamo at saka Mayor Freds, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. Diba mga kababayan? Umamin siya, nabayaran siya. Mamamatay tao siya. At may nabasa kong kuminto dito na ito pa lang si Richard Palacio o alias Epifanio Labrador. Kung naalala ninyo, si Bubong Tanasan, yung tao ni Arnie Teves, ay nag-usap pala itong mga ito. Ito, basahin ko dito sa komento para talagang mabubuking natin, talagang malalaman natin yung katotohanan sa taong ito.
Ito ha, nasaan na ba yun? Saan na ba yun ha? Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? Basahin ko lang ha. Hindi ko na makita ha. Dumami na yung komento. Tika lang. Ito, saan dito? Hanapin ko lang, nandito lang yun. Nasaan na yun? Wala, di ko na makita. Nasaan na ba yung komento na yun? Ito pala ito ha. Ito ha, mula ito, ilalagay ko sa harapan nyo ha. Mula ito kay P. Mendez Gamuyaw. Sir Ronde News. Good evening po. Tama lang po, sir. Huwag nyo po tantanan ang Au-Au Cobrador na yan. Sigurado binayaran yan ni Trillanes. Kaya ito naman ang pinabango. Dahil kilala ko na yan. Ganyan yan siya. Nabuking na yan noon na mag-usap sila ni Bubong Tanasan. Si Bubong Tanasan, mga kababayan, yan yung isa sa mga gun for hire o gunman nitong si Arne Teves, yung bayaran niya na mamamatay tao. Magkasama pala itong si Bubong Tanasan at itong si Cobrador, itong si Epipanio Labrador, mga kababayan, sa totoong buhay, Richard Palacio. Bubong Tanasan sa aming lugar. Ayan ha. Kaya ngayon malakas na naman ang apong niya. Tingnan lang natin pag natalo ang kaniyang amo, magpakaawa na naman yan. Yan ang mga kababayan. Yan yung sinasabi ko na lahat ng ginagawa nitong si Epipanio Labrador ay binabato niya ngayon sa iba. Yung pagpatay kay Kapir Silapid, dahil may talagang koneksyon siya, may alam siya, mabilis niya ngayong maibato doon sa mga taong walang kinalaman. Siya na rin mismo ang unang nagbanggit nito, mga kababayan. Bakit niya nabanggit ito? Baka na ano na, mga kababayan, yung tao kasi may kaluluwa yan. Binagabag na to. Binagabag na itong tao na ito. Itong si Richard Palacio. Kaya kung ano-ano na lang yung mga sinasabi nito. Yan, malinaw na malinaw ha, na itong si Richard Palacio o alias Epipanio Labrador ay isang mamamatay tao, isang bayaran, at sinabi na rin ni Kapir Silapid na itong si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. ay napalibutan ng sindikato. Kasama na nito ang mga hard killer. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang ako ha. Shoutout kay Romeo Robles. Malapit na ang eleksyon. Huwag nang magpabudol sa mga taong walang ginawa para sa bayan, para masugpo ang mga taong lumalabag sa batas. Sa halip, sila ang nasa likod ng mga ito. Huwag magpabudol. Team Suka, huwag Team Sinusuka. Tama yan. Team Suka tayo. Yung sinasabi na parang nautusan lang na mag-deliver ang suka, tapos may COC na. Ang kakapal ng mga mukha nila. Tingnan nyo, mga kababayan, kung magsalita si Bongbong Marcos, ganon-ganon. Tapos bulol-bulol. Tapos ihambing nyo kay dating Pangulong PRRD. Ang layo naman ni Bangag Jr. Shoutout na rin ha kay sino ba ito? Roman tahaba ng apelyido to. Roman James Sagmit. Shoutout ha kay Labrador Sanga Dila. Shoutout na rin kay ito si Permen nga Guma P. Mendez Gamuyaw. Nabasa ko na ito yung kanyang komento. Ilagay ko ito sa harapan ha, para makita nyo, mga kababayan. Shoutout na rin kay Romy Masaglang. Akala ko ba marami ang nagpadala sa kanya, kawawa nila lang. Kunwari lang talaga yan na marami nagpapadala sa kanya. Alam niyo, mga kababayan, pwede niya kasing sabihin na may mga nagpapadala sa kanya para yung kanya mga utu-utong subscriber magpapadala rin, magpapasikat. Halimbawa siguro kung may nagpapadala, pinakamalaki na yung 500. Yung mga OFW nagpakahirap para sa kanilang pamilya, tapos ibibigay sa support na ito.
Magbibigay ng 60,000? Ano ka? Kikita daw siya ng 80,000 a day. Anong kalukuhan yan? Huwag mo kami paglulukuhin. Supot ka. Shoutout na rin kay Alex Malabanan, ha? Napag-alaman ko na, ito pa lang si Labrador ay maliit pala ang titi, ha? Hindi basahin natin. May tumawag sa akin na sing laki daw ng stick ng sigarilyo. At napag-alaman ko rin na butas o yung daanan ng ihi ay sa tagiliran para sa gawing kaliwa. Kaya hindi ito pwedeng umihi sa mga bus. Nako, terminal kasi mababasa ang katabi nito. Oy, mayroong naghamon din sa'yo, ha? Epipanyo, ha? Nasaan na ba yung naghamon nito? Ito si... Nakalimutan ko yung pangalan. Nandito, may naghamon sa kanya. In-screenshot ko yun. Hanapin ko lang yung naghamon. Naghamon, hinahamon ka. Baka akala mo, ha? Ito mula kay Robilin Simbao. Napakisabi, kabok kay Labrador. Nadukutin ko mata niya. Pag naglaban kami, chat niya lang ako, darating ako kahit saan. Pakisabi, idol, sa vlog nyo. O yan na, hinahamon ka ni Robilin Simbahon. Ibipan nyo, ha? Hinamon ka. Yun ang shout out na rin kay Ma'am Elisa Burbi. May komento si Ma'am Elisa Burbi dito kanina. Binura ni YouTube, kasi may pagmumura talagang galit na si Ma'am Elisa Burbi. Shout out sa iyo, Ma'am Elisa Burbi, ha? Trililing. Taga-Caloocan din kami pero walang nakakilala sa iyo. Dito, kababayan pa kita, probinsya namin Bicol pero Noe ka. Yan ang sabi ni Ma'am Elisa Burbi. Sabi naman ni Ma'am Joyce ng Japan, good evening. Sir ni TV mo, good evening po. Kakauwi lang from work. Always amping po. God bless. God bless din po sa inyo, Ma'am Joyce ng Japan. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Yun ang shoutout na rin, ha. Shoutout na rin kay Ma'am Bergie Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. From Pulilan, Bulacan, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa iyo, Ma'am Bergie, at sa inyong pamilya dyan, sa inyong mga apo na si Kuko, si Yuri, at saka si Dion. Yun ang andito na lang muna, once again, this is Sunday TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.